Recorded ko. Ang topic natin ngayon ay accounts at trial balance. So, dito, bago tayo mag-accounts, kailangan natin mag-journal muna. So, tuturuan tayo na mas mabilis ng process para mas magaling mag-accounting. So, ano ba po yung accounts? Ang accounts is every account. Lahat ay letter T. Kaya nga accounts, letter T na rin. So, bawat account na gagawin natin, ginagawa natin ang accounts. Para ma-compute natin yung total. Diba? So, ito, meron tayong accounts, mas tama ang ilalagay natin sa journal at lalo sa trial balance. This is yung i-explain ko mamaya. No? So, dito muna tayo sa journal. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 transactions lang. So, yun ang possible. Sagutan muna natin ito bawat isa. Okay, ang process niyan, journal, lagay dito sa journal, analyze dito sa journal, and then, i-proceed mo natin sa key accounts para mas madali. No? Kung kayo yung gagawin by pair, yung isa, nagawa ng journal, yung isa, nakalagay sa key accounts. Kaya dalawa. Diba? Dalawang tao. So, alam na ang duty ng isa. Diba? So, ngayon, sagot natin ang number March 1. Okay, March 1, Dino started a car wash business and invested 500,000 cash. So, ano muna yung sulat ang sa journal? Right? March 1. Okay. So, March 1, ano yung debit account natin dito? Yung debit account. Tanong is debit. Cash. 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 500,000. Ito na credit natin ay capital. Okay. 500,000. So, okay. Sa D accounts, sabi natin every account ay lalagyan natin yan. Gagawa natin ng accounts. So, anong account na meron dito? Ilan? Dalawa. So, meron tayong cash. Okay. Ang date ng cash is meron siya ng March 1. So, ilagay 1. March 1. Tapos, saan nakalagay yung cash? Sa debit o credit? Sa? Debit. So, okay. Ito kasi side na to. Ito ay debit. Ito ay credit. Okay? Saan nakalagay yung March 1 yung 500,000 cash? Sa? Debit. So, 500K. Okay. Ano ba isang account natin? Yung D capital. Nagawa natin siya ng another key accounts. D capital. March 1. Okay. Saan nakalagay? Sa credit. 500,000. Okay. Gano'n ang process. Analyze, lagay, and record. Tapos gawa natin ng key accounts. Okay. Ito yung key accounts. Yan na yun, sir. Pero, siyempre, mamaya. March 2. So, March 2 purchase car soap. Amounting to 50,000 on account. So, ano ba yung nangyari dito sa March 2? Purchase. Ano ba yung car soap? Sa isang car wash business. Supplies. So, pag sinabing on account, pag may nabasa ngayong on account, ibig sabihin, hindi pa ba yan? Okay? Accounts payable. So, ang credit side natin ay nagpapagod sa atin. Yung supplies. Ano? 50. And then, accounts payable, 50. Okay, ngayon, meron ba tayong accounts ng supplies? Wala pa. So, gagawa tayo ng accounts ng supplies. Supplies, nakalagay, March 2, 02, magkano? 50. Saan? Sa debit. Okay? So, next one, may accounts payable na ba dito? Wala pa. So, gagawa pa tayo ng sa accounts payable. So, March 2, saan nakalagay? Debit or credit? Sa credit 50K. Okay, ito na yung sa, sa March 2. Dali lang, no? March 3. Kung March 3,
total receipt for the day amounting to 100,000 for services rendered. So, ano yung ibig sabihin nito? Total receipt for the day, ibig sabihin, may resibo. Ibig sabihin, bayad na. So, ano yan pag bayad na? Meron ka? Yes, income, right? Service rendered, no? Meron kang cash. Kasi dito, pag may resibo ka ng ano, okay ba yun? Yeah? Total receipt. Meron ka. So, meron ka natanggap na cash na 100,000. So, ang debit dyan is 100K na cash. At ang credit ay ano? Ay service income, 100K. Meron bang cash dito? Meron. Anong date yun? March 3. Lagyan natin. So, sa March 3, saan nakalagay yung cash? Sa debit. Dito natin ilalagay. 03, 100K. Yung service income. Meron na ka? Gawa na kayo na? Isa. Service income. Saan nakalagay? Credit 100K. Kailan, no? 3. Okay. Okay na ba ito March 3? Okay, March 4. Purchase compressor amounting to 50,000 on account. Accounts payable. Saka? Shipment. No? May ginagamit sa atin. So, equipment. Accounting, then shipment, and magkano equipment? 50,000. And then accounts payable, 50,000. Meron ba equipment dito? Wala. Okay, nalagdag tayo ng isa. Wala. Equipment. Equipment, saan nakalagay? 150K. And then, accounts payable, 450K. Okay. Ayan. Dali lang, no? Next one, March 5. Receive a bill from Prime Water. Then, ano ba yung Prime Water? Utilities. So, meron tayong, ano ba yung account natin? Utilities expense. Kasi ang debit natin ay expense, diba? Magkano yun? 10,000. And credit ay utilities payable. Yung magkano? 10. Okay, meron bang i-accounts yun? Wala pa. So, gagawa ka ng utilities expense. Kano? 10K. Kailan? 5. At saka utilities payable? 10K. Yan na yun. Accounts, diba? So, next one. Ano naman tayo? March 6. Pagdala mo kami ng isa. Okay? Hindi, yung magbabayad. Yung accounts tayo. So, lagi natin yung mamaya. So, ito next one. Bill Jason. Ito Jason. For special car wash services amounting to 20,000. So, ano meron dyan? Accounts receivable. At saka service income. So, accounts receivable, ano yun? 20. Tsaka service income, 20,000. Meron ba tayong KR dito? Meron kami. Sagawa tayo. Accounts receivable. Okay? Saan nakalagay? 20K. Kailan yun? 6. Tapos, service income meron na ba? Yes. Dito, 20K. Yung 6. Okay. Tayo doon. March 7. Pay prime water in full. Anong nabawas sa atin? Ano yung debit account natin? Expense ba? Utilities. Okay. Utilities. Payable. Okay.
Ang interest payable, magkano? 20. Kasi binayaran ko daw lahat. At magkano yung binayad mo na cash? 20 cash. Okay. So, utilities payable nasaan? Nasa? Sa debit, di ba? So, mali pa rin debit natin. 10 ba lang? 10 lang ba yun? 10,000 lang. Hindi siya 20. 10 lang. Okay. So, utilities payable, ito yun. Ialagay mo sa debit. 10K. Kailan yan, no? March 7. So, okay. At yung cash, saan nakalagay? Sa credit. 10K. Kailan yan? 7. Okay. Kasi kung ilalagay niyo sa expense, wala tagdagan yung expenses. Di ba? Ngayon, kasi ito mamaya, sa key accounts natin, lahat ng debit, iba plus, lahat ng credit iba plus, tapos pagmamayasin mo. So, sabihin natin dito ay, pagmamayasin natin. Kung dito mo na-record yung 10K, hindi 20K yung expense mo. Diba? Tapos dito, meron ka pang utang. Meron ka pang existing na 10K. At kung na-record mo is expense. Pero pag ganito, na-record mo sa tamang account, di 10 minus 10 equals 0. Ibig sabihin wala kang utang. Saan? Sa prime water. So, dito nyo makikita yun dito sa T accounts. Diba? So ganun. Kaya hindi kayo pwede mag-expense. Kasi na-expense na natin yan kailan. Na-expense na natin yan yung ano yun? Yung 5. Na-expense na natin siya. So, hindi natin siya pwede expense kasi mag-uulit. Diba? Hindi na magbabalance yun. So, March 8. Ano nangyari ng March 8? Dito withdraw 10,000 cash. So, anong debit account? Drawings. Okay, di drawings. Personal. Withdrawals. So, magkano? 10K. And then cash? 10K. Okay. So, may drawings ba dito? Lagay tayo. Pangalan ay drawings. Saan nakalagay? Sa debit. 10K. And then cash, 10K. Okay, dagdag tayo ng isa. March 9.